Ako si Dr. Adrian. Isa akong general practitioner na ilang taon nang nagjo-duty sa iba't ibang ospital sa Maynila. Pero may isang lugar na hindi ko makakalimutan. Ang lumang gusali ng Ospital ng Maynila Medical Center sa May Rojas Boulevard. Partikular na ang ikatlong palapag na matagal nang sinasabing hindi na dapat tinatapakan ng kahit sinong buhay. Noong unang taon ko bilang resident doctor, inilagay ako sa night shift, yung tipong duty mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Madalas ay sa main building kami naka-assign. Pero isang gabi, dahil sa pag-overflow ng pasyente at nasirang ilang kwarto, inutusan kaming lumipat pansamantala sa lumang wing ng ospital. Doon ko unang naramdaman, Buspaw, na may mga lugar talagang hindi dapat ginagalaw kahit hindi pa naman opisyal na sarado. Pag-akyat ko sa ikatlong palapag, unang bumungad ang mahabang pasilyo. Dim ang ilaw, amoy lumang gamot at halong amag. At ang pinaka nakakapangilabot, ang tunog ng bentilasyong hindi hinihingal. Ang bawat hakbang ko ay umaalingaw-ngaw para bang pinakikinggan ng kung sino man o kung anumang nakatira doon. Sa pasilyo, Buspaw, may mga lumang silid na halos hindi na ginagamit. May nakalagay pang lumang signage ng mga departamentong lumipat na sa bagong gusali. OPD records, PD award at isang silid na nakakandado mula sa labas na ang label ay Isolation Unit 3B. Matagal ko nang naririnig mula sa mga senior nurse na may nangyari raw dito noon. Isang hindi maipaliwanag na insidente na naging dahilan kung bakit ipinasara ang buong seksyon. Habang lumalalim ang gabi, Buspaw, unti-unting nawalan ng tao ang palapag. Ang kasama kong nurse ay bumaba muna para kumuha ng gamit. Kaya't naiwan akong mag-isa para tapusin ang charting ng bagong admit na pasyente. Tahimik ang lahat, Buspaw. Pero ramdam ko ang presensya ng kung sino man sa likuran ko. Ang bigat ng hangin paikot-ikot. Parang may nagmamasid. Hindi ko na lang yun pinansin. Pero nang batiin ako ng malamig na hangin na dumaan sa batok ko, yung uri ng lamig na may bigat, parang kamay na dumampi, napahinto ako. Walang bintana rito, walang ventilador, at walang dapat na hangin. Sa dulo ng hallway, biglang kumalabog ang isang metal bed frame. Isang malakas, matalim na tunog na halos tumunog sa buong palapag. Akala ko ay may pasyenteng gumalaw o may nurse na dumaan. Pero nang silipin ko ang buong pasilyo, ay wala ni isang tao. Ang mga kurtina ng bawat silid ay bahagyang nakabuka. Sumasayaw kahit walang hangin. Naramdaman kong tila may humahagod sa sahig. Mga yabag na hindi ko makita kung saan nanggagaling. Pagbalik ko sa station desk, Buspaw, napansin kong bahagyang gumagalaw ang door ng isolation unit. Kahit kanina pa itong nakasarang mabuti at nalakipan ng lumang padlock. Hindi ito posible. Hindi gumagalaw ang pintong may lock. Pero gumagalaw ito, Buspaw. Dahan-dahan, parang may dumudungaw mula sa loob. Humigpit ang dibdib ko nang marinig ko ang mahinang kaluskos mula sa loob. Hindi ito tunog ng daga. Hindi ito tunog ng gamit. Ito ay tunog ng paglakad.
mabagal, mabigat at tuloy-tuloy. Tansong nakikipagpatintero sa katahimikan. Bawat ilang sandali ay may maririnig akong tila pag-ubo, pero mahina, gaya ng taong hirap huminga. Lumapit ako dahan-dahan, dala ang maliit na flashlight, at noon ko napansin ang mga markang hindi ko nakita kanina. Mga bakas ng kamay sa pintuan, manipis at mahahaba, tila nang galing sa loob. Pagtakbo ng ilaw ko sa sahig buspaw, ay may nakita akong manipis na guhit, parang dugong natuyo, na humahantong pataas sa ilalim ng pinto. Habang tinititigan ko ang pintuan, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Walang kahit anong kaluskos, walang boses, walang yabag, pero naramdaman kong may nakatayo sa kabilang panig ng kahoy, nakasunod sa bawat galaw ko. Maya-maya pa buspaw ay may dalawang mabigat na katok mula sa loob. Dalawa lang, pero malutong, malinaw, parang sinasadyang iparamdam na may hindi nag-iisa roon. Umatras ako ng dahan-dahan hanggang makarating ako sa station desk. Pero habang lumalayo ako, ay naririnig kong sumusunod ang kaluskos sa loob ng silid. Parang sinusundan ang bawat paghakbang ko. Nang makarating ako sa desk, ay pinatay ko ang ilaw ng flashlight. Umaasang mawawala ang pakiramdam ng presensya. Pero nang tumingala ako buspaw, doon ko nakita ang isa sa pinakamalamig na eksenang tumatak sa buong buhay ko. Sa salamin sa gilid ng station desk, hindi ko refleksyon ang nakita ko. Nakita ko ang isang aninong nakatayo sa likuran ko. Payat iyon buspaw at nakayuko. Duguan ang hospital gown at nangingitim ang muka. Hindi ito tao, hindi ito pasyente. Ito ang uri ng nilalang na hindi mo dapat makita sa kahit anong bahagi ng mundo. At nang mag-blink ang ilaw sa hallway, sa pagitan ng pag-on at pag-off nito, nakita kong lumalapit ang anino, dahan-dahan at walang tunog, hanggang halos nakadikit na sa likuran ko. At ganoon kabilis na wala ang lahat. Walang kaluskos, walang anino, pero naiwan ng mga bakas sa sahig. Mga bakas na hindi sa akin, hindi rin ng kahit sinong nurse, dahil ang hugis nito ay sobrang manipis, sobrang mahaba, at walang sapatos. Kinabukasan buspaw, nagtanong ako sa isang matandang janitor na matagal nang naglilinis sa ospital. Sabi niya, hindi raw dapat tinatapakan ang ikatlong palapag kapag lagpas na ng hating gabi. Noong 1990s daw, may pasyenteng isinailalim sa isolation dahil sa malubhang sakit. Hindi na kinaya ang gamutan at isang gabi sa mismong silid na iyon, sa isolation unit 3B, nagwawala raw ito. Sumisigaw, humahampas ng kama, pilit na lumalabas. At nang tuluyang tumahimik, ang katawan nito ay hindi na nakita kahit na andun pa ang lock sa pinto. Mula noon, nagkakaroon ng mga insidenteng tulad ng pagkalabog ng kama, paggalaw ng pinto, at paglitaw ng aninong parang pasyenteng hindi nakalabas mula sa mundong iyon. Hindi ko na muling tinanggap ang duty sa lumang wing. Kahit ang mga nurse buspaw, bihira nang magpunta doon ng mag-isa. Pero kahit ngayon, tuwing napapadaan ako sa hallway na iyon, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. At minsan,
Sa salamin ng elevator, nakikita ko ang maitim na anyo sa malayo, nakatayo at nakatingin lang, tila nag-aabang ng panibagong makakasama sa kanyang tahimik na dilim. At doon ko naintindihan, Boss Pao, na may mga pasyente sa ospital na hindi kailanman na-discharge. Hindi dahil sa papeles, kundi dahil hindi na sila nakalabas. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.